sa pag-aamin natin sa ulitungan ng aming kapatid, si Romulo, ay pinagdiriwang din natin yung kapistahan ni San Pio ng Pio Pietrelcina. Kung tawagin po natin, mas kilala natin sa tawag na Padre Pio. Hayaan ko po na tayo ay lumayan sa ating pagdilay ngayon habang iniyakinan sa inyong tuman si Romulo. Una ay makita natin na para kay Padre Pio ang kamatayan ni Romulo, ang kanilang kamatayan, kahit na yung kanyang kamatayan mismo ni Padre Pio ay pagbalik natin sa Ama. Kaya kung isa rin ko kayo makita kung sa kabaan na nakalagay ay going home, uuwi sa tahanan. At yun ang huwag natin kalimutan. Yun ang ating tahanan, ang piling ng Diyos. Yun ang ipinagkaloob sa ating bilang mga binyagang mga Katolikong Kristiyano. Nangyari sa muli kapag natin tayo ay kanyang makasama doon sa kanyang kaharian sa langit. Kasi yun naman talaga yung original ng plano ng Diyos sa atin, na makasama niya. Hinira naman ng unang kasalanan na ginawa ng ating mga unang mga magulang, na naging bahagi rin ng ating pagkilos. Pero yun ang nais na ipinayuhanay ko sa atin ng mga kapagmayama. Si Jesus, siyang sinampalatayanan, inasampalataya natin ni Padre Pio at ni Romulo, na sa pamagitan ng kanyang paghihirap pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ay hindi napakinabangan ang pagliligtas na ito, na tayo ay makasama niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya kalimutan sinasabi ko na baka tayo iwas sa masama, baka tayo gumagawa ng mabuti. Gawain mo ang pagpapakabuli, ang pag-iwas sa masama ay gawain na rin ng mga tagalangin. May pinikaloob ng Diyos kaya Romulo sa bawat isa sa atin ng tayo ay pinilitan. At yun din ang patutunguhan natin sa oras ng ating kamatayan. Yun ang nais ng Diyos. Depende na sa atin. Yun ba talaga ay pinamahawakan natin. Pangalawa, bahagi ng pagkinala sa mundong ginagalawan na isa po sa mga ipinagkaloob kay Padre Pio ay yung tinatawag natin stigmatism. Yung stigmata, kaya ay may sugat sa kanyang mga kamay, katulad din po ni San Francisco ng Assisi, katulad ng sugat ni Jesus na siyang pinagpakuan ng krus, na yun ay bahagi ng pinagkaloob ng Puri Ama. Pagkaunawa natin na ito yung pamamaraan na ipinamanik ni Padre Pio upang harapin natin yung ating mga krus sa buhay, yung mga kahirapan, mga hamon sa daigdig na ito na ipinamamanik natin. Lahat naman ng tao sa daigdig na ito ay dumanas ng kahirapan. Kapag sinabi mo siya, Padre, hindi ako kailanman nahirapan,
Pero kung naman inialay niya sa Diyos, napakahalaga mo yung pag-aalay sa Diyos. Pinakailangan natin ialay yan sa harapan ng Diyos. Kaya nga tayo narito ngayon, bilang bahagi ng ating pag-ahandog sa harapan ng Puri Kapal, para kay Romulo, para sa ating mga nagdurusa sa kanyang pagkawala, nanawa ay hindi natin maunawaan ang mga bagay na ito bilang bahagi ng kanyang plano at maging pagkakataon na nakikisa natin sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng daigdig na ito. At pangatlo, tinuturuan din tayo ni Padre Pio na ihanda natin ang ating sarili sa kamatayan. Yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na dapat handa sa anumang oras ng kamatayan. Yun ang isa sa mga mahirap. Kaya nga minsan sasabihin namin, kung kukunin tayo ni Lord ngayon, handa na ba tayo? May ilang mga pamamaraan na ipinakita sa Padre Pio na may handa natin ang ating sarili. Hindi lamang kung alin, kung saan kayo ilibig, kung ano yung isusunod mo. Pero hindi natin alin. Una, napakahalaga mo yung pag-uumisan. Ayaw ay mag-uumisan, malaking sumpa na nanawagan sa akin sa panahon ng Quaresma at ng bago dumating yung Advento, yung kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Meron tayong kumpisahan ng bayan na ginagawa. Yun yung alin. Kung wala tayong kasalanan malaki, no? Bahagi yun. Para maging maliwanag sa atin na ano, kung sakaling mayroon, ay sigurado kasi yun ay nakaschedule na every year ay may nilanin ang kapatawaran sa harapan ng mga kapal. Kung may kasalanan malaki, ay dapat ay asa as possible. Kaya mahalaga ho na makita natin yung bahagi dito natin na nakahingi tayo ng kapatawaran sa harapan ng mga kapal. At bahagi din dito yung ano, yung pagkapahin ng Santo Morio sa mga sakit. Lalo-lalo na yung mga kapatid natin na hindi na makapagod sa gitna ng kanilang karamdaman. Sa mga pagkakataon na mga kapatid natin ay sabi nga natin ay binigyan na ng kanin sa buhay. May mga kapatid tayo na sinasabi, magawan malakas pa na may kanin mo sa buhay. Yung mga kapatid natin na hindi na makagayo, hindi na makasimba sa gitna ng kanilang katandaan at kahinaan, pwede na magpapahin kayo ng Santo Morio para sa mga sakit. At pangatlo, yung pagsimba pag-araw namin. Alam niyo, kuminsan tinatanong tayo ng ibang sekta, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Kasi pag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka maliligtas. Tayo kuminsan mga Katoliko, hindi tayo masagot. Dapat na sinasagot natin ay tinanggap mo kayo si Jesus. Nung linggo, nag-umunyon pa ako, nagsimba ako. Nagkumunyon ako, tinanggap ko si Jesus. Hindi lang sa Espiritu, ngunit katawan at Espiritu. Yun yung isang biyaya. Kailangan, sabi nga natin, hindi natin higit na pinahalagahan ang pinapakinabangan kasi kung mo, yan din ang pinaniwalaan natin. Sabag tayo ng kumunyon, sino tinatanggap ninyo? Si Jesus.
po yun kapag walang kasalanan. Kapag may kasalanan kayo, hindi mangumpisal ko na kayo. Pero kung wala kayong kasalanan, ay gagamitin mo si Jesus sa walang sakramento sa altar. Kasi bahagi yun ng biyaya na pinagkakaroon ng mga kapat. At yung kalimitan sinasabi mo, yun din kasi yung langit. Ano ba yung langit? Yung makasama mo si Jesus. Kaya yung pagsisimba natin, pag-anak natin ko, ay pakikibahagi. Yan ay sinag ng langit. Kasi nakakasama natin ang Diyos. At yun ang itulog natin na nawa, ang kapatid namin na si Romulo, kasama ng Padre Pio, kasi yung pagdiriwang natin ng kapistahan, yun din yung araw ng kamatayan. Kapag baba ngayon, kapistahan ng Padre Pio, bakit tayo yun? Kasi yun yung araw ng kanyang kamatayan. At yun yung pagdiriwang natin, yun din tayo natin.